What if meron kayong magkaibang goal sa buhay? Halimbawa, ikaw gusto mong magpamilya, while yung partner mo mas gusto niyang abutin muna yung pangarap niyo sa buhay. What if gano'n kayo sa relasyon niyo? Meron kayong different goals, different future goals, di ba? Try natin i-solve yan. Kung interesado ka malaman kung paano natin may solve yan, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So paano nga ba kung hindi kayo magkaparehas ng gusto mangyari sa buhay o sa hinaharap yung dalawa? Nalaman mo na yung boyfriend mo ayaw pa niyang magpakasal at the age of ganito. Nalaman mo yung boyfriend mo ayaw niyang magkaanak. Nalaman mo yung asawa mo ayaw pa niyang sirain yung katawan niya sa pagbubuntis. Diba? Paano kung magkaiba kayo ng future goal? Ito yung mga dapat mong gawin. Una, dapat sa simula pa lang ng relasyon, pag-usapan nyo na kung ano yung mga mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kasi yung paghihintay natin ng sobrang tagal na panahon, kunyari, magdalaan muna kayo ng 2 years para sa isa't isa para mas makilala nyo yung isa't isa. Usually, nag-e-end off yan, kapatid, sa painful surprises sa hinaharap. Kailangan sa simula pa lang ng pagsasama nyo, alam nyo na kung ano yung major goals ng isa't isa. Kung ano yung mga dapat mangyari sa inyo sa hinaharap. Para if ever na pares kayo ng goal, mas madali nyong matatakel yun. Kailangan nyong i-open yan sa isa't isa. Siyempre, kailangan nyo rin i-revisit yung conversation nyo na yan kapag ka nag-e-evolve o nag-i-improve na kayong dalawa o unti-unti nyo na-achieve yung mga goals na sinet nyo para sa relasyon nyo yung dalawa. Okay, ikalawa, find a common ground. Kapag yung goals nyo ay hindi nagpo-fully align o hindi magkatugma, hindi magkasalubong in some way, hanap kayo ng paraan kung saan pwedeng ma-compromise. Halimbawa, ayaw niya magkaroon muna ng kids for the next 2 years. Why not create a future plan na after 5 years magkikids na tayo at yun yung ultimatum. O in 2 years, okay lang sa akin na hindi tayo magkaroon ng baby, basta in 5 years magkaroon na tayo. That way, mas madali nyo matatakil yung problema ng isa't isa, madali kayo makakahanap ng common goals na parehas yung ma-achieve in a certain time. Diba? Ikatlo, suportahan nyo yung each other's dream. Kasi minsan, kahit magkaiba kayo ng pangarap sa buhay, diba? Kahit magkaiba kayo ng future plan, kunyari, ang future plan ng partner mo is maging CEO at the age of 35, while ikaw yung future plan mo magkaroon ng pamilya at the age of 35, di ba? Yung pag sinuportahan nyo yung each other's dream, di ba? It will create good opportunities and syempre, it will strengthen your relationship. Good opportunities para magkaroon ng pagkakataon na maabot muna ng isa yung isa, tapos saka nyo susundan ng pangarap naman ng isa, di ba? Kesa naman sa magkaiba nga kayo ng pangarap, tapos hindi nyo sinusuportan yung isa't isa, magkakaroon kayo ng division. And eventually, yan yung magiging reason kung bakit kayo maghihiwalay. Kaya, mas maganda na sinusuportahan nyo kung ano yung each other's dream first para magkaroon kayo ng common goal sa mga susunod na pangyayari sa buhay. Okay? Ikapat, maging honest tayo sa mga non-negotiable. Halimbawa, para sa'yo, ito yung gusto kong mangyari sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon, gusto kong magkaanak ako. Para sa ganitong edad, ma-maintain ko na yung body ko. At yun yung gusto mong mangyari talaga. Be upfront about it, kapatid. Be open sa mga ganyang bagay. Yung gustong-gusto mo talagang mapo. Yung must talaga, di ba? Hindi yung mag-hope tayo na yung partner natin, may intindihan tayo. Magbabago yung isip para sa atin, di ba? Kasi usually nagkakaroon ng conflict sa pagsasama. At ang ikalima, plan together, hindi separately. Kasi ang strong relationship, that means building future together as a team. Minsan kailangan din talaga nating mag-grow at kailangan natin maghanap ng way na makakatulong tayo sa isa't isa na maabot yung mga pangarap na sinet natin in the future. Basta kailangan together kayo gagawa ng pangarap, together nyo aabutin yan, and sigurado ako na mas magtatagal at mas titibay yung pagsasama na binild nyo, na may pag-uusap, na may plano at may pangarap. I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na to. If nabigyan ko kayo ng tips, ideas, o insight, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So,
Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.